ng Pilipinas, inirekomenda na magkaroon na ng adjustment sa sahod na ipapadaan sa Regional Wage Board. Pero paglilinaw ni Pinoy, wala raw silang intensyon na hingin sa Kamara ang legislated across-the-board wage increase. Batay sa pagkaaral ng BSP, hanggang 25 pesos lang dapat ang maging aumento sa sahod. Pero hindi lubos na makakaapekto sa inflation rate o ang paglobo ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Pero kung ang mga negosyante ang masusunod na hanggang 13 pesos lang ang kaya nilang ibigay na dagdag sahod, ang Trade Union of the Philippines dismayado sa gusto ng ECOP. Insulto raw ito sa mga pamilyang matagal ng hirap sa mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ngayon, patuloy pa rin dinidinig sa Wage Board ng Metro Manila ang petisyong 75 pesos daily wage increase ng Trade Union Congress of the Philippines. At pasadaan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. Isang babaeng mamamahayag, reporter po siyang nakaranas ng pamabastos mula sa isang taxi driver. Ayon kay Myla Aguer, isang print journalist, pinara niya sa Maynila ang taxi, papunta sana siya ng Taguig. Pero sinabi sa kanya ng taxi driver na dapat ay alam niya ang lugar na kanyang pupuntahan. Dahil hindi raw alam ng driver ang direksyon papunta roon, minabuti raw sana ni Aguer na bumaba na ng taxi. Ayos siya pababain. Dahil nauwi sa pagtatalo ang kanilang biyahe, minabuti niyang bumaba na lang sa Quirino Avenue nang may mamataang mga MMDA traffic enforcer. Pero kahit binuksan na niya ang kanang pinto sa likod ng taxi, para humingin sana ng saklolo, humarurot ang taxi. Kaya napilitan daw siyang isara na lang ang pinto. Nagbanta ang driver na ibabangga ang sasakyan o ihuhulog ang biktima. Nakatsyempo lamang na nakatakas siya agad ng mahinto ang taxi sa isang stoplight. Ang problema, hindi niya naplakahan ang taxi eh. Inaalam pa ng MMDA kung nakuna ng CCTV ang taxi na sinakyan ni Aguer. At bunso na ganitong insidente, isinusulong nila ang roof tagging o yung pagpita ng plaka sa bubong ng mga pampublikong sasakyan. Kinondera rin ng isang grupo ng taxi operators ang nangyari sa reporter. Okay, sabi ni Chairman Tolentino, walang kakayahan ng MMDA na habulin. No? Meron pa siya sabi na hindi raw Hindi raw yun yung trabaho na... Hindi, may sinabi siyang term na hindi ito, parang mabilis tumakbo. Mabilis tumakbo yata, gano'n. Oo. Pero hindi ba nila nakita yung plaka ng dalawang umihini na sa saklolo eh? Nakita pa siya ng MMDA officers? Parang hindi na nga rin Kasi maraming kotse doon. So kung hindi nakita, sobrang bilis talaga. Oo. Pero maganda kung may roof tagging tayo kapag naka-chopper for whatever reason, at least you can see it, di ba? For if ever may chopper. Hindi yung camera ng MMDA nga pala sa mga bridges. Pwede nila makita kasi... Dumaan lang ako sa LRT, di wala na. Kita mo na? Yung chopper. Hindi, yung Pero I mean, it's for future, yung mga bigger crimes. terrorists, yeah, you never know. Kung papayag nga yung mga yan, gastos din yata nila yun. Kasi sa ibang bansa, ganun din sila eh. Totoo, meron. Sa ibang bansa, they have that, di ba? Okay, sa ating isa pang Ronda Report, isang patay habang isa naman nasugatan ng mauwi sa barilan. Saksakan ng isa na sanang masayang inuman sa Parola Compound, Tondo, Maynila. Yan ang Ronda Report ni Salima Refran. Salima! Igan, isa nga ang patay habang isa din ang sugatan sa inumang nagtapos sa barilan at saksakan sa Parola Compound sa Maynila kanina madaling araw. Patay si Ronaldo Yordan sa tama ng mga bala ng baril at mga saksak. Ang isa pa niyang hindi pa nakikilalang kasama, agad isinugod sa Gat Andres Bonifacio Memorial Hospital. Sa inisyal na investigasyon ng mga polis, nagkaalita ng isang grupo na magkakaibigan habang nagiinuman. Hindi naman malinaw kung paano nakarating sa kabilang kanto si Yordan na may ilang metro mula sa crime scene dahil walang nakitang blood trail ang mga otoridad. Nahihirapan din sa pagkuha ng impormasyon ng mga polis dahil ayaw magsalita ng mga taga-roon. Igan? Maraming salamat, Salima Refran. Samantala, mahigit 700 karton po o 80,000 packs ng Maggi Rich Mommy Noodles beef flavor ang napag-alamang kontaminado po ng salmonella. Kaya naman mismong ang manufacturer nitong Nestle Philippines ang nag-utos na ng pagbawi nito sa merkado. Paglilinaw pa ng kumpanya, hindi naman lahat ng Maggi Rich Mommy Noodles ay kontaminado ng salmonella. Tanging ang batches lang na may code na 11020598A2 at 11030598A1 ang kontaminado. Pero minabuti na rin daw ng Nestle na ipa-recall lahat ng kasabay na ginawa ng mga kontaminadong batch. Ipinatigil na rin po nila pansamantala ang paggawa naman ng naturang produkto.
Out of the 912, na-segregate na namin, na-identify namin about 600 plus cases, 650 cases. So we're trying to locate the 260 or so balance. Yung 260, most likely, nasa maliliit na stores yan. The precaution you're gonna take is to pull out all Maggi noodles from all supermarkets just to be safe, no? So, unang inabisuan na nila yung mga affected, yung mga napadala ng may these particular codes, no? Then after that, lahat. So today, as of today, nag-umpisa na, nagpapulat na from all the shelves ng supermarkets nationwide. Samantala, hindi pa rin hutiyak ng Nestle kung paano nakontamina ang kanilang produkto. Pero di raw ang mismong noodles, kundi ang flavoring nito ang nagpositibo sa salmonella bacteria. Gayunman, gate po ng Nestle, hindi raw dapat mabahala ang publiko. Dahil madali naman daw mamamatay ang salmonella sa matinding init, gaya ng pagpapakulo ng mabuti sa noodles at flavoring. The microorganism is destroyed by heat, no? Ibig sabihin, kung tama yung pagluto ninyo, kahit anong salmonella, mamamatay siya at 70 degrees at 0.01 minute before even mag-boil yung water. We will be doing our own analysis as well, and that we have to monitor the several labs and also require the company to report to us how much of the what do you call this, the supply has been recalled nationwide. At kung kayo naman po ay nakabili na ng Maggi noodles na ito na may code na kasama sa mga pinapa-recall, tumawag na po sa mga hotline ng Nestle para sa refund. Yan po yung hotline numbers. Yung sabi nila actually yung salmonella namamatay siya at less than 100, kasi 100 degrees 70. Para, 70 pa lang namamatay na siya at like less than 1 minute also. But they also can't say, sabi niya kung ano yung mga practices ng mga tao kasi ba nagluluto ng thorough ba sila magluto, mainit ba sila magluto. Kasi sa flavoring daw nilagay, usually di ba minsan nasa luto na eh, tapos na din nilalagay. Will there be chance para mamatay yung salmonella? Kaya ang bisigan nila kumakanta nga sila ng di ko malimutan. Sarap pa naman, di ba? Oo. Anniversary pa naman ng Nestle ngayon. Congratulations po. At least ang galing na rin Sila mismo. Oo, Sila mismo. Okay, samantala, eto na. Oh, kita nyo? Ha? Yung nire-recommenda ko, nagre-recommenda, di ba? Tama ka. Kasi gusto ko sa ombudsman si Santiago, si Miriam. Pero siya, nagre-recommenda siya. Si Gibo. Ayan, ang dating Defense Secretary at naging presidential aspirant, Gibo Chodoro. Na siya po ang dapat ngayon, effective today, ay magpapaalam na si Ombudsman Mercedes Gutierrez. Yan sa tanggapan ng Ombudsman. Ay sa Senadora, wala raw question sa integridad ng dating kalihim, kaya hindi sa kanyang pagsunod sa batas. Mga katangian dapat daw nataglay ng susunod na Ombudsman na bansa. Pero, may ilang hindi pabor eh. Si Senador Chisa Escudero, sabi niya, 1 year. May ban. Hindi siya qualified. Hindi siya dapat tumakbo o hindi siya dapat ma-appoint dahil tumakbo siya nung nakaraang eleksyon at dapat higit sa 40 years old ang edad. Wala po bang 40 siya? Okay na meron na pasok si Cheese yung youngest. Pero eto matindi kasi, ang tingin naman ng iba, magpinsan kasi yung dalawa eh. Di ba? Walang kapatid. Tsaka dapat daw Walang bawal pinsan, walang hanggang kamag-anak. fourth consanguinity. Pero eto maganda, mismo si Gibo hindi naman interesado na maging susunod na ombudsman. Kasabay ng mga pasalamat kay Senator Santiago, sinabi niyang hindi pa siya makakabalik sa gobyerno dahil may iba siyang pinagkakabalaan sa pribadong sektor sa ngayon. Bagay epektibo na rin ngayong araw ang pagbibitiw ni Ombudsman Mercedes Gutierrez. Kasi ayon kay Senator Miriam, may mga faction din sa palasyo kung sino yung gusto nilang ombudsman. Yun yung sinasabi natin eh. Yun ang downside ng pagpapaalis nila kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Sino ipapalit mo doon? Kasi ito hindi kakampi.